for this day. Morning, Robert. Hey. Hi, Jim. Pretty good. Okay. Ganun din ho ba kayo? You have this desire to share the gospel, pero parang nababalot yung mga puso't isip niyo ng sobrang takot. Di ba? I remember when I started sharing the gospel, ganun din ho yung takot. Baka mas grabe pa dun eh. Mas grabe pa dun ho yung takot ko. When I was starting to engage in evangelism, meron ho ako isang video sana, but hindi ko na naipalabas sa inyo. Ang title ho ng video na 8 Reasons Why I Don't Share My Faith. Comedic na skit din ho yun, 8 Reasons Why I Don't Share My Faith. Ang dulo ho nung video na to, etong sasabihin sa inyo. Those are not actual reasons, but excuses for not sharing the gospel. So, ang goal ho natin sa araw ho na to, ay kung may takot kayo, sige, by God's grace, tanggalin yung takot ho na yon. Okay? At isang pinanggagalingan ho ng takot natin is actually, we are afraid paano kung may mga itinatanong sa atin. Paano kung bigla kayong dinibate? Hindi naman kayo nag-aral sa Bible school or bagong Christian pa lang kayo. Paano na pagka ganon? Paano pagka I'm talking to intellectuals? Okay? I have trained, by God's grace, several Christians in terms of evangelism, and they have become so involved in evangelism. And they will tell you that in their years of sharing the gospel, yung debate, pumasok sila sa debate, siguro sabi nila, that's like 3 to 5% lang ng the whole time that I'm sharing the gospel. Because there is a way na maiiwasan nyo ho yun at kayo ay papasok dun sa dapat na pinag-uusapan. Pagka ho evangelism, ano ho ba dapat na topic natin? The gospel. Okay? Merong mga tao, share ng gospel, masanda sa inyo with yung mga doctrinal issues nila. 'Di ba? Mas handa sila sa inyo. But you don't have to be talking about that. May mga apologetic questions, di ba? Ang ginagawa ko personally, if yung kausap ko merong 10 na apologetic questions sa akin, pagbibigyan ko lang siya sa isang question. Para lang ho, pumayag siyang makipag-usap sa akin. And then, hindi niya napapansin, bakit nawala na siya? Nawala na kami doon sa usapan ng mga doctrines, apologetics. Bakit pinag-uusapan na namin ng gospel? Okay? So, yun ho ang pag-aaralan ho natin. Biblical evangelism. Pag sinabing biblical evangelism, paano ba itinuturo ng ano bang pinapakita ng salita ng Diyos na proper way of sharing the gospel and the focus on your conversation with people. But in every biblical evangelism seminar that I do, hindi ako magja-jump kaagad doon. Ang ginagawa ko ho, I start with this lesson. True and false converts. Okay. Meron ho akong question sa inyo. Do you believe everyone na magde-declare sa sarili na Christian ako? Paniniwalaan nyo ba kaagad yon? Dahil sabi na, according to them, sabi na, I have, quote-unquote, accepted
Jesus as Savior already. Okay? Paniniwalaan niyo ba yung tao na ganon? Okay? Inaccept ko na. Actually, I have a big problem with that word, accept. Because when I study God's Word, what I see is this. It is not me who accepts Christ. It is actually God that accepts me. So, yung word, paggamit pa lang madalas ng mga tao ng word na yon, medyo on guard na ako. Na, kailangan ko pang explain sa kanya yung gospel. Pero ang dami kong ganun, di ba? Christian ako. Inaccept ko na si Christ. Paniniwalaan niyo ho ba kaagad yon? A few years back, nung nasa Living Waters pa ho ako, yung aming ministry office doubled as a student center. So, ang ginawa ho namin, we made available mga computers na naka-hook up sa internet para yung mga gustong mag-research. Yung panahon ho na yun, hindi lahat ng tahanan ako, nag-compute na kayo kung ano edad ka. Nung panahon ho na yun, hindi ho lahat merong access sa internet. So, we give a way for students na kailangan mag-research. Punta kayo sa student center namin. Naka-air condition, may mga sofa na gusto lang nila magpahinga. May mga tables, gusto nila gumawa ng mga projects nila. Andun ho sila pumupunta. Meron pa kami maliit na billiards table doon for games. Pero, meron kaming requirement. Ang requirement namin, you have to fill out this application form and we will have to interview you after you filled out yung application form. Meron ako isang tanong na nilagay doon. Ano ang religion mo? Okay? Magugulat ho kayo na nag-run ho ng more than 10 years yung aming student center. By the time that we closed it, yung naipon ho namin na mga application form, ilang ganyan ho nakataas. Mga papel yun. Thousands ho ang dumaan doon sa student center namin. At napakarami na naglagay doon sa question, what is your religion? Christian daw sila. Sabi ko ho doon sa mga volunteers namin, hindi ko sinabi nila Christian sila, you move on to the next question na hindi nyo na i-share yung gospel. Sabi ko, ask them why they say they're Christians. Ito hong mga nakuha naming answer sa kanila. I'm part of a church. I'm part of ministry sa church. Okay. Kung kayo ay isang tunay na mananampalataya, alam ninyo na pagka ganun ang answer, hindi niya alam ang gospel. Right? Because I'm part of a church. I'm part of ministry sa church. Those are works salvation. Nasagot, di ba? So, sabi ko, tanungin nyo sila, pagka ganyan ang mga sagot nila, you need to share the gospel pa rin sa kanila. So, ang dami ho talaga na mga tao na believe that they're already children of God. Sa Pilipinas, lahat nga anak ng Diyos eh. Di ba? Tapos, umattend kayo ng libing, lahat nasa langit eh. Di ba? Ang dami hong ganyan na mga tao. And ang nakakalungkot ho, many of these people are inside Christian churches. Okay? Let me give you some examples po ng ilang mga kilalang mga tao na meron silang profession na Christian sila. Okay? Meron hong isa sa kilalang talk show host sa Amerika, si Oprah Winfrey. Laki ho yan sa isang Baptist church eh. Pero nung sumikat na ho siya in one episode, she said, she believes that there are many ways to heaven. Pagka ho narinig niyo na yun, alam nyo, hindi niya alam ang gospel. Because Jesus said, I am the way, the truth, the life. No one comes to the Father except through Him. Right? And why is Oprah Winfrey saying, there are many ways to the Father? So meron tayong problema doon. Okay? She calls herself a Christian. Isang presidente ng Amerika, si Bill Clinton,
member din niya ng isang church. He professes to be a Christian. Mahilig pang tumugtog ng mga gospel songs sa kanyang saxophone. Pero alam natin kung anong pinagagawa niya when he was in office. And actually, during his time, he signed the most liberal na abortion law. Pero ngayon, medyo mas liberal pa ngayon yung mga abortion law sa Amerika. He calls himself a Christian. Dito sa Pilipinas, so wag na tayong lumayo, pero hindi ko nilang papangalanan. Meron hong mga celebrities sa ating bansa na nagkiklaim din ng mga Christian sila. Involved sila sa church. Okay? Pero, makikita niyo sila sa mga billboards, magazine spreads, na ang pictures sila, mga half-naked sila. Tapos, they're involved in movies that promote adultery, violence. Kung Christian ka, paano mo nagagawa na you're actually enticing people to sin? Right? Kung ako tatanungin niyo, tingin ko mas malaki kasalanan na nag-cause ng sin kaysa yung nagkasala mismo. Kung ako tatanungin niyo, opinion ko. So, ito ay isang realidad. There are many people, and many of them are inside Christian churches, that believe that they are already children of God, when the life that they live, hindi ho nag-a-approve dun sa kanilang profession na yun. Let's read isang text sa Bible. Sa Matthew chapter 7, meron ng discussion si Jesus dito eh. Sa verse 21 to 23, sabi niya, "Not everyone who calls me Lord, Lord, they get into my kingdom." Sino lang daw? Those that does the will of the Father in heaven. Sila lang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? Sabi niya, marami pa nga magsasabi, Lord, Lord, nag-prophesy ako sa name mo. Ang dami kong demonyo na kinast out and done so many miracles in your name. So parang ang sinasabi nila, here are proofs why you should make me enter your kingdom. Okay? Pero anong sasabihin daw ng Panginoon? I never knew you. Depart from you who practice lawlessness. Di ko kayo kilala. Etong mga tao na to, kiniklaim, kilala mo dapat kami. Pero ang sagot ng Panginoon, pero hindi ko kayo kilala. Kaya ako pagdating ng verses 24 to 27, sabi niya, ganito kasi yun eh. Look at this illustration. Sabi niya, merong isang tao, nagtayo ng isang bahay niya, and he built yung house niya, foundation was a rock. Pagdating ng malakas na bagyo, malakas na hangin, nakatayo pa rin yung bahay niya. Why? He built it on a strong foundation. Bato. But there's this other guy, he's so foolish. Tayo ka ba naman ng bahay mo sa buhanginan? So what happened when the same storm came? Pagkatapos nun lahat, bagsak. Why? The foundation hindi matatag. Okay. So, ano ang sinasabi sa atin dun sa mga verses na yon? Merong isang nakakatakot na sitwasyon. May nakakatakot na sitwasyon na merong mga magugulat someday. Now, despite all of the things that they claim that they have done for God, sabihin ng Panginoon, hindi niya sila kilala. Many churches will have the shock of their lives when they find out that they still end up in hell when they die. Marami ho. Marami ho. Sana mas konti. Pero pag inisip ninyo, every Sunday you could be sitting beside someone for several years, katabi nyo sa church, and when all is said and done,
hindi sila kasama sa heaven. Ito, mas nakakatakot. Siya ang nasa heaven, kayo hindi. Mas nakakatakot yun. Di ba? So, alam niyo ho, ang nakakalungkot sa time natin ngayon, marami mga churches refuse to talk about false conversion as a reality in churches. Gaano karami hong churches talk about this? Na merong realidad na ganito. Yung hindi pagsasalita, pagdi-deal on this topic, maaring yun ang dahilan kung bakit hindi magigising yung mga tao na hindi nila malalaman na yun pala ang sitwasyon nila. Now, bakit ho ba meron tayong ganitong problema? Ang problema ho ay dahil sa modern gospel message. Ano ho bang modern gospel message? Ang modern gospel message only emphasizes God's love and no mention of His holiness and justice. Naririnig niyo ho ito sa maraming mga videos sa YouTube, sa Facebook, yung mga gumagawa ng mga contents, Christian contents, di ba? They talk much of God as a God of love. Totoo naman ho yun. Pero they fail to understand that God being a God of love is actually an outgrowth of His holiness. Tandaan niyo ho ito. All the other traits of God flow from His holiness. The very reason why you can call God a God of love is because He is a God who is holy. If He is holy, then He should be a God of love. Right? If He is holy, then He should be a merciful God. If He is holy, then He should be a kind God. Pero eto rin ho yun. If He is holy, He should be a God of justice as well. Ang problema ho, ayaw i-mention yung ibang traits ng Diyos na yon when they are attempting to share the gospel to people. God is love lang. Okay? God is love lang. Of course, yung makikinig, God is love. Gusto nila yon. Pero, yung issue na kailangang i-deal dun sa tao, hindi ngayon na-deal because you said, you focus on God is love. Right? Ano po ang ginagawa ng modern gospel message? Talk of sin is eliminated. Bakit? Ayaw nilang ma-offend yung tao eh. Ayaw nilang ma-offend yung tao kaya walang usapan sa sin. God loves you as you are. Maririnig niya na sinasabi, we're not saying that you have to clean up yourself para ikaw tanggapin ng Panginoon. That's impossible. Read the book of Romans. Imposible nyo gawin yon. Pero kailangan may recognition of what you are. Okay? And who we are we are sinners. Yun ang kailangan i-deal. Ayaw ma-offend yung tao, yun yung issue eh. Bakit ba nasira ang relasyon natin sa Diyos? Because of sin. So why are we not gonna talk about sin? The modern gospel message eliminates yung talk of sin. Ano ba ho? Talk of hell is also absent. Bakit? Ayaw nilang matakot yung tao eh. Sa hell. Pero ang tanong ko ho, anong lugar ho ba iniiwasan natin? Hell. So why are we not going to talk about hell? Di ba? Bakit di natin pag-uusapan yan kung yan ho ang iniiwasan natin and everyone na pumasok sa mundo na to, of course, except for Christ, okay, are just having this nice place na merong blue skies, may clouds, tapos merong mga humuhuning ibon. We just have this nice place as our holding room before we make our way to hell. Right? Talaga naman nakakatakot yung hell eh. Kaya nga dapat iwasan eh. Kaya nga dapat pag-usapan. Right?
Ano pa hong ginagawa ng modern gospel message? Ang goal nung nag-share ng gospel, magmukhang gwapo. Okay? To look appealing to people so they will only talk of things na gusto ng crowd. Okay? Ito yung seeker-sensitive approach. Okay, etong gusto nyo. Paanong maayos ang financial difficulties nyo? Kakalungkot ho. Pagka sinabi ho ninyo, seminar on financial freedom sa loob ng church, dadagsain ho. Yung event na yan, di ba? Pero talk about, what is the true gospel? Alam ko na yan. Okay? Tsaka pag-uusapan lang yan pagka sa gospel, sa kasalanan eh. Kaya, wag yan. So, ang ibibigay ng mga tao, mga ilang Christians, is what people want to hear. Andyan na yung God is love, God is forgiving, God is merciful. Okay. Mas gusto nilang pag-usapan niya dahil that is what yung mga tao sa paligid natin would like to listen to. Kaya ho, ang result, church-going person, pero walang elements of repentance towards salvation. Wala ring faith. Walang pagsisisi sa kasalanan na nangyari. So, nandun siya sa loob ng church, pero he is still in a romantic relationship with his sins. Yun ang nakakalungkot. So, we're talking about false converts. May question, how do you spot a false convert? Paano mo malalaman kung yung katabi mo sa church or baka ikaw rin ay isang false convert? Okay? Malaking kailangan natin malaman ho ito, di ba? Matthew chapter 7 also discusses about that. Sabi niya, good tree will bear good fruit. Bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor a bad tree bear good fruit. So anong sagot? By their fruit, you shall know them. So that's how you spot a false convert. Yung fruit. Okay? Alam niyo ho, a true convert shows fruits of the work of the Holy Spirit. Mas makapangyarihan pa ho ba tayo sa banal na Espiritu? Kung ang banal na Espiritu ho, nasa buhay ho natin, there will be fruits. Hindi nyo kayang labanan ng pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay nyo. So if a person claims to be a Christian, but none of the fruit na sinasabi ng Biblia na nakikita nyo sa buhay niya, that's a false convert. Walang progression sa holiness sa buhay niya. Okay? Alam nyo, there's a simple way to assess if you're a true Christian. Ito ho yun. Balikan ninyo yung buhay ninyo a few years back, from the time that you started professing to be a Christian. I-compare nyo yung holiness of life ngayon dun sa mga years past. Alam nyo, pag walang progression into holiness, meron ho kayong dahilan para matakot. Not saying na isang Christian, pataas lang yung progression niya sa holy living. There will be, ganito magsisimula yan, aangat siya, mamaya-maya medyo gaganyan siya, pero aangat uli siya. May times actually na bababa pa siya. Pero it's not gonna be a free fall. You have the Holy Spirit in you, pulls you back. Meron progression. Right? But if there is no progression in holiness sa mga buhay natin, that's a sign na kailangan mong i-examine ang sarili mo. And a true convert has matured in his taste. A false convert, ang gusto pa rin niya, pagkain baboy. Sin. Yung matured taste ng isang true convert, he wants holiness sa buhay niya. He wants to give glory to the Lord sa buhay niya. But a false convert, no interest about that. So, where did the false convert go wrong? Saan ba siya nagkamali? Jesus also answered that. Sabi niya,
there's a narrow gate, there's a wide gate, okay? Yung wide gate opens up to a broad way. Dahil broad way siya, madaling dumaan doon. At dahil madali, marami pumupunta doon. But the problem is, the end is destruction. But there's this narrow gate that opens up to a narrow way. Dahil narrow yung way, mahirap dumaan doon. Imagine niyo yung naglalakad lang kayo sa isang plank. Dahil mahirap, konti dadaan doon. But the good thing about this way, it leads to life. Talking about heaven. Notice, walang katamtaman na gate, katamtaman na road. Dalawa lang, di ba? So, if you have been believing for a long time that there's this place called the purgatory, start erasing that. Okay, sa isip niyo because Jesus himself never talked about that. Okay, so, you have to understand this. If something is wide, there's almost no difficulty. But if something is narrow, there is difficulty. Okay? Yun, di ba? Pag maluwag, walang difficulty dyan. Pero pag narrow, yun, sige, doon ka na ngayon medyo mahihirapan. Pero siguro ngayon ang tinatanong ho sa isip ninyo, ito, where's the difficulty of attaining salvation if according to the Bible, a person is saved not by his works but by the grace of God through faith? Bakit difficult? Pero sabi ng Bible, si Christ na nagtrabaho ng lahat nun eh. Praise God. Siya talaga nagtrabaho ng lahat. Okay? So saan yung difficulty doon? Answer? The difficulty is on the decision to turn away from a sinful lifestyle. That if you've been living that way for a long time, enjoyable, exciting, right? Sino nagsabi na hindi masaya sa kasalanan? Even the book of Hebrews said that si Moses, kaya nga tinalikuran niya, pleasures of sin for a season, sabi ng Hebrews, di ba? So masaya ho. Pagka nagkakasala, kalokohan ho, pagka sinabi nyo hindi masaya na nabubuhay sa kasalanan. Just go back to your previous life. To your past life, malalaman nyo na masaya. Pagka ho nasanay na kayo sa saya na dinadala ng kasalanan, yun yung hirap. Because the gospel calls us to turn our backs sa kasalanan. At ito pa ho, when you turn your back sa kasalanan, you start following Christ, that's another difficulty. Hindi ho madali sumunod kay Kristo. Sino ho sa inyo ang nung naging anak kayo ng Diyos, mas dumami kaibigan nyo? Mas gumanda ang financial life nyo. Mas ang daming opportunities. Pagka ho naging Christian kayo, sa mundo na to, mababawasan ng marami opportunities nyo. Like, naghahanap ka ng trabaho, Christian ka, ang only available na trabaho, bouncer sa bar. Alam mo, hindi mo pwedeng gawin yun. Hindi mo pwedeng i-take yung trabaho na yun. Right? So, mahirap po following Christ. Inuuna ko na sabihin sa inyo yan. Dahil ayoko sisisihin nyo pagka nakapasok na kayo doon yung isang paan nyo. Bakit sabi mo? Inuuna ko na ho, hindi ho madali. Para mas maintindihan ho natin yan, tignan ho natin yung nangyari sa tatlong Bible characters. We have Zacchaeus sa Luke chapter 19 verses 5 to 9. Alam niyo yung story ni Zacchaeus, di ba? He had heard that Jesus, the fame of Jesus, he had heard about the fame of Jesus. He has not met Jesus before. Famous na eh. Nalaman niya, pupunta si Jesus dun sa lugar niya. Okay, he wanted to see this Jesus. Okay? Pero may problema siya. Maraming taong pupunta, tapos merong isang pagpapala na hindi binigay sa kanya. Ano ho yun? Height. Okay? Hindi ho pinagpala ng height to si Zacchaeus. So, paano niya makikita si Jesus when he passes by?
yung lugar nila. So he decided to go up a tree. Tapos pagdaan ni Jesus, gulat si Zacchaeus, tinawag siya sa name niya. Sabi niya, baba ka dyan, punta ako sa bahay mo. Yun, nag-start lalo tuloy ng controversy kay Jesus. Bakit siya pupunta na maging guest ng isang sinner? Okay? So, alam natin, pumunta si Jesus sa bahay ni Zacchaeus, pero hindi ho i-detail ng Gospel of Luke kung anong pinag-usapan eh. Pero, with what Zacchaeus will say, I have this strong feeling that Jesus talked about his sin. You see, Zacchaeus po, ano ho ang kanyang profession? Tax collector. Do you know of another tax collector sa Gospels? Sino? Matthew. Okay. Si Matthew ho, mababang klase yung tax collector yan. Si Zacchaeus, think of Zacchaeus as supervisor, managerial position ng mga tax collectors. So, kung si Matthew merong nabubulsa, imagine ninyo si Zacchaeus. Mas marami to. Kaya nga tingnan niyo yung reaction ng mga tao sa kanya, kay Jesus na sinabi niya, punta ako sa sinner yan eh. Okay, but you have to understand, si Zacchaeus po, yung kanyang kasalanan, yan ho ang nagdala ng maraming bagay sa kanya. He can purchase anything he wants. He can have whatever na magpapasaya sa kanya. Imagine ninyo yung asawa niya. Love na love ho siguro siya ng asawa niya kasi, dear, pahingi ng Hermes na bag. Sagot ni Zacchaeus, ilan kailangan mo? Kayang-kaya eh. Di ba? Kayang-kaya eh. Tapos, sasabihin ng mga anak, love na love siguro ng anak. Okay, Daddy, may bagong iPhone. Okay. Ilang kulay ang pareho natin. Pag may Monday, ganito kulay, Tuesday, gano'n. Kayang-kaya, kaya love na love po. Okay. Pero nung nagpunta na ngayon si Jesus kay Zacchaeus, sabi natin, there's a big chance. Jesus talked about yung sin niya. Tingnan niyo kung ano naging sagot ni Zacchaeus sa kanya. Sabi niya, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, 4 na beses ko ibabalik sa kanya. Ano sagot ni Jesus? Today, salvation has come to this house. Okay. Imagine niyo kung anong mangyayari ngayon kay Zacchaeus pagkatapos nito. Dati kaya niyang bilhin lahat ng gusto niya. Ngayon hindi na dahil tumatalikod na siya sa kasalanan niya. The very thing that gave him everything that he wants, ngayon hindi na. Dati love siya ng asawa niya. Hindi na. Wala na Hermes eh. Hindi na wala na. Okay? Yung mga anak niya, poor dad ka na, hanap na ako rich dad. Hindi na ho, di ba? Dahil yung kasalanan ni Zacchaeus, yun na nagbigay ng kanyang kung anumang saya na meron siya. Pero ngayon, tingnan niyo yung hirap na decision niya. Inadmit niya yung guilt niya, willing siyang pagbayaran ito, nagpakita siya ng genuine intention to turn away from his sins. Ngayon, wala na lahat to. Di ba mahirap yon? Di ba narrow path? Let's look at another Bible character, Paul. Alam natin si Paul. Si Paul had power. Saan ang galing ang power ni Paul? His theology. Yun ang pinanggalingan. He was rubbing elbows with the powerful people nung time na, di ba? He wanted to persecute more people, more Christians. Humingi lang siya ng certification, binigyan kaagad. Now he was on his way for another a time of persecution sa mga Christians. But on his way, on the road to Damascus, ano nangyari? Acts 9:1-6, right? Nagpakita ang Panginoong Hesukristo sa kanya by a blinding light.
Okay? Si Paul was denying Jesus before. He was denying na merong resurrection na nangyari. He does not want to do anything with Christ. Okay? But tingnan nyo how he addressed Christ nung nagpakita siya sa kanya. Sabi niya, he addressed Christ, Lord. Ano ibig sabihin ng word na Lord? Ang essence yan, surrender ka. Right? The very person na galit siya, now he was surrendering to him. Okay? He even asked, what do you want me to be doing? Wow. Okay. Etong sitwasyon ni Paul. Before, he has power because of his theology. Pero, nung in-embrace niya si Christ, wala na siyang power. Di ba? Ganun na nangyari sa kanya. He was someone who wanted to destroy yung pagiging Diyos ni Jesus, yung pagiging Messiah niya. Yun ang gusto niyang gawin before. Now, he will be affirming that. He will be preaching that. So ano ngayon ho ang mangyayari sa kanya? Before, he was the one hunting. Now, he will be the hunted. Mahirap po yan, di ba? Narrow path. Let's have one more Bible character. The sinful woman na mababasa natin sa Luke din. Itong sinful woman na to, andun si Jesus sa isang tahanan, tapos biglang dumating tong sinful woman na to, may dala-dala siyang bottle of fragrant oil. Okay? Tapos itong ginawa niya, ibinuhos niya sa paa ni Jesus. Okay? Will you be doing that sa isang mamahaling pabango? Sabi ng mga nag-aaral ng Biblia, 1 year mong pagtatrabahuan yung halaga nun. Okay? Ganun ang ginawa nung babae. Tapos, ito pang ginagawa niya. Okay, may tanong ako sa inyo mga kababaihan. Ano ang isang bagay na pinagkakagastosan niyo talaga? Buhok. Right? Biruin nyo, libo-libo ginagastos ng maraming mga babae pagdating sa buhok. Di ba? Ang tiyaga, ilang oras sa parlor, hindi ko kaya yon. Nakaupo lang, pinahihirapan kayong uupo, tapos yung amoy nung nilalagay na tapos magbabayad pa kayo. Ganon kamahal ng mga babae yung kanilang mga buhok. Di ba? Mga babae, ganito ang marinig sa kanila, guluhin mo ng lahat, wag lang buhok ko. Ganon kahalaga sa mga babae ang buhok. Anong ginawa ng babae na ito sa buhok niya? Pinampunas lang ng paanan ni Jesus. And she was even kissing yung feet ni Jesus. Okay? Alam natin, ang pinakamaruming parte ng katawan ng tao, yung paa. Kasi, kahit naligo ka yan, paglagpas mo ng CR, marumi, yan ang unang marurumihan. Tatapak ka uli sa floor. But this woman was just kissing yung paa ni Jesus. Alam nyo, kailangan yung maintindihan, may mga reklamo na nangyari doon sa story, pero kailangan nyo maintindihan na yung pabango, yung buhok, nagre-represent ko yun ng lahat ng mahalaga dito sa babae. Nagre-represent. Yung pinakamahal na pabango, ibinuhos lang niya sa panan ni Jesus. Nagre-represent ko yun ng affection niya sa mundo. Pero nung ginawa ko niya yun, Jesus knew what this woman was saying. Okay? This woman was actually showing Jesus na from now on, all of my affection, sa'yo na, Jesus. That means,
yung mga kasalanan niya that makes her enjoy sin, tinatalikuran na niya. Hindi ko na mahal yung kasalanan ko. Ang mahal ko na, ikaw, Christ. Narrow way. Right? So, we must understand that faith can only be accepted by God if there is a corresponding genuine repentance. Now, there are people in Christian communities that would disagree with this, di ba? Sabihin nila walang repentance because if you include repentance as response to the gospel, that would be works already. The Bible would disagree with that. Why? Because in the same way that faith is a gift, you see in God's word that repentance is as well a gift. Okay? Gift din yung repentance ho na yan. Yung faith, lahat ng tao may faith eh. Of course, you have to have the right object for your faith. Pagdating sa salvation, it should be Christ. Okay? But when you put your faith in Christ for your salvation, dapat meron kang tunay na pagsisisi dun sa mga kasalanan mo that destroyed your relationship with God. Tama ho ba? So, yung ating faith, tatanggapin lang ho yan ng Panginoon if there is a corresponding repentance. Okay? Wag nyo naman gagawin to na, ganun pala yung ginawa ng sinful woman. Si Pastor Ayan bukas Sunday. Paupuin namin sa gitna. Dadali namin yung pinakamahal namin pabango. Bubuhos namin yung pabango sa kanya para kami tanggapin din naman. That's not the point. Ang point is yung pinapakita sa heart nila na merong tunay na willingness na tumalikod na sa mga bagay that offended God. Yun ho ang point doon dito. So, we must understand na merong 3 elements po ang biblical repentance. There are 3 elements to biblical repentance. The first one is intellectual. Ano ho yung intellectual element of biblical repentance? Ito yung change of view. Recognition mo of sin as involving personal guilt, defilement, and helplessness. Dati ho, before a person becomes a Christian, nung unsaved pa siya, wala hong intellectual element na ganyan eh. Hindi nila nakikita ang sin for what it is. Di ba? So you must have the intellectual element of repentance. Na ito will involve guilt. Ang sin may involve the guilt yan, pagdudumi sa sarili ko. And you should also have the emotional element, change of feeling. Okay? Kaya nga may sorrow ka na sa sin mo. Hindi ko alam kung you also share my experience. No, ako hindi Kristiyano, pinagmamalaki ko pa yung kasalanan ko eh. Pinagyayabang ko sa mga kabarkada ko. Diba? Ganun ho tayo before. But when you became a Christian, nahihiya ka. Nahihiya kay kwento yun. Dahil ho yun yung emotional element of biblical repentance. And there's the volitional element. Ito yung change of purpose. Nung ako ay hindi pa mananampalataya, pag natulog ako, pinaplano ko na kung paano ko i-engage yung kasalanan ko bukas. Pag nagising ako, nagpe-prepare na ako. Because ang purpose ko, noong time na yon, was to engage dun sa joy of sin. But nung naging Christian ka na, di ba may change of purpose? Di ba, pag gising ninyo, the purpose, I'd like to glorify God today. A true Christian will have that volition. Okay? Purpose ko to lift up God, to highlight God sa eyes ng mga taong nakapaligid sa akin. So these are the 3 elements of biblical repentance. You may be asking, Pastor, if I have intellectual and emotional, biblical repentance na ba? Or if I have emotional and volitional, biblical na ba yan? Alam nyo ho, you must have all of the 3 for it to be biblical repentance because each is deficient apart from the others.
Hindi ho 2 out of 3 yan. Okay? Ito hong tatlo na to, para maging biblical repentance dapat andon. Okay? Kaya ho, balikan ho natin yung tungkol dun sa nagtayo ng bahay, yung dalawang tayo ng bahay, di ho ba? Yung foundation ho ang pinag-uusapan doon, di ho ba? You must now understand that your repentance and faith in Christ, those are the rock foundations na ating salvation. Yun ho. Yun ho ang hahanapin ng Diyos sa atin. Okay? Yun ang hahanapin ng Diyos sa atin. Kaya nga ho, ito yun eh. Do you now understand why I have a problem with the word accept? Not the one accepting Christ. It's God who accepts me if He sees my repentance sa mga kasalanan ko and my faith on Christ. Okay? Maaring, as you listen to me dito sa first session ho, you're saying, sila Pastor Ayan naman, sila Ma'am Pidge, ang daming pa pwedeng imbitahan na speaker. Bakit eto pa? Sumama ang loob ko. Nakikinig ako, parang bumigat yung loob ko. Di ba dapat pag may ganito, excite ako lalo. Mas sumasaya ako. Pero parang may kurot eh. Pwede namang hindi yun ang nararamdaman. So, sana iba na lang ho yung speaker ninyo. Alam niyo ba kung bakit? Bakit ganito na lang ho ako kapassionate discussing itong topic na to before I go into the details of biblical evangelism? It's because for a long time, I was as well a false convert. Mahabang panahon din ho na ako ay false convert. Alam niyo ho, I grew up in a Christian home. Both sides, sa family namin, daming pastor. Alam niyo ho, nung growing up, dahil nga ho, mga families namin, mga Christians, mga pastors, ang norm ho, sa buhay naming mga apo, mga pamangkin, involved ka sa church. How involved was I in church? I was involved in, I was part of the children's choir. I was as well part of the young people's choir. Mga na teenagers. Pagka ho yung adults choir, hindi nila maabot yung mataas na tone, tatawagin pa ako lang ho yung bata na nandun, puro lola yung kasama ko. Kasama pa ho ako sa mga elderly na choir. Habang panahon, I was a choir director sa isang malaking Baptist church. I was involved in a professional Christian choral group dito sa Philippines. I was involved in evangelistic outreaches. Ito pa ho, literally, nakatira ako sa church. Dahil yung bahay namin, dahil ang pastor ng church namin, uncle ko, he wanted all the support ng mga kapatid niya. So, nung nakakuha ng place yung church, doon kami rin nakatira sa isang portion ng church. So, lumaki ako sa church, nakatira ako sa church. Alam niyo, I had all the boxes checked pagdating sa sino ang Christian. No one will dare na magsasabi, hindi ako anak ng Diyos. Sabi ng nanay ko, huwag niyo na lang sabihin sa kapatid ko. Sabi ng nanay ko sa akin ng bata ko, anak, ikaw ang pinakamabait sa lahat ng anak ko. Haba ng hair. Ganito thinking ko noon. Di ba mga refrigerator, mayroong mga nakamagnet na mga picture. Sabi ko noon, kung may ref ang Diyos sa langit, may picture ako nakamagnet doon. I myself believed that I was already a child of God. But there was one evening in December 2005.
Hindi ko alam kung bakit ako makatulog. I was already married. Yung time na yon, may anak na ako. Hindi ako makatulog. So, channel surf. Ka-cable yung television sa bahay. Hanap ako, wala akong mapanood na maganda, interesting. Until I saw this one TV show, na ang nandun sa TV show, isang maliit na lalaki na may mustache, tapos isang, uy, gwapo, parang artista dati yon, Ray Comfort and Kirk Cameron. And the TV show, Way of the Master. Pinapakita ko sa inyo kanina. That's the first time na nakita ko yung TV show na yon. So, interesting. Pinanood ko. Alam niyo ko anong topic nung first ever na Way of the Master TV show na napanood ko? Topic, true and false converts. I listen. I watch. Yung presentation nila, yung mga kausap nila mga false converts. Tapos sabi ni Kirk Cameron, let's do this. Test yourselves based on the Ten Commandments. So isa-isa ko niyang nilabas yung Ten Commandments. Test mo yung sarili mo dyan. Hindi pa ako nangangalahati. Ang conclusion ko, hindi ako anak ng Diyos. Maybe, sa panlabas, no one will dare say na hindi ako Christian. Pero nung in-examine ko yung aking thought life, yung inner life ko, I realized I was so far from being a child of God. I was a rebel. I never honored God sa buhay ko. Yun ho ang na-realize ko. And then they share the gospel. And for the first time sa buhay ko, that's when I truly understood the gospel. Alam ko yan. Sinishare ko dati eh. Pero not really understand it na andun yung mga laws ng Diyos na tines ko yung sarili ko. And so that evening, in December 2005, I ran to the Lord. Repented truly of my sins. Truly trusted Christ for my salvation. Sabi ko ho, kung binawi ng Diyos ang buhay ko before that evening in 2005, ngayon ho sana nagsasuffer ako sa hell. But I praise God. Hinayaan niya mangyari ho yung gabi na yon para sa akin. Hinayaan niya na nung gabi na yon, maintindihan ko yung gospel. Dahil nung gabi ho na yon, I became a child of God. Ito ang gusto ko lang na encourage kayo na gawin. Pwede ba? Can you be brave enough to examine your current life to see if you really are a true convert? Manis na inasabi nyo ngayon, yung isip ng pastor, napakahirap naman yan. 10 years na ako sa CBCM. Kahiyaan to pagka ngayon pa ako aamin. Ito ang gusto ko maintindihan ninyo. Mas okay na kahiyaan na aminin nyo ngayon kung hindi kayo tunay na anak ng Diyos kesa you will be languishing in hell for all of eternity. Tama ho ba? So I encourage you. Wala naman ang mawawala sa inyo. But everything to gain. Right? Examinin ho natin ang sarili natin. And if you see, I'm not a child of God yet, I encourage you, run to Christ right now, showing your true repentance of your sins and how much you believe that only Christ can save you. Let me pray for you to end this session. Lord, thank you very much for this opportunity to explain this very important thing. Lord, tulungan niyo nga akong bawat isa. Salvation is in your hands. Have everyone be in your hands right now. In Jesus' name we pray. Amen. Let's have a 5-minute break, okay?
para kung ano man kailangan nyo gawin before we go to the next topic where we will be discussing yung principle na po. Sige po.